Palayasin na ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Yan ang pangunahing rekomendasyon sa inilabas na report ng Senate Committee on Ways and Means na pirmado ng 10 senador. Bukod sa chairman ng komite na si Senator Win Gatchalian, kabilang rin sa mga pumirma sa report sina Senator Bato de la Rosa, JV Ejercito, Grace Poe, Raffy Tulfo, Joel Villanueva at Coco Pimentel. Sa oras na pumasa sa Senado, nakapaloob sa committee report na dapat himukin ng ehekutibo na tuluyan ang kansilahin ang operasyon ng POGO sa lalong madaling panahon. Hindi naman malaki ang impact sa ating ekonomiya kung nawala sila, pero yung crime na nangyayari sa ating bansa, lalo na dito sa issue ng human trafficking, mga scams, talagang nakakasira sa imahe at nakakasira sa reputasyon ng ating bansa. Sabi ni Gatchalian, kabilang sa mga kumumbinsi sa mga senador na suportahan ang report ay ang sunod-sunod na mga kaso ng scam na konektado sa operasyon ng mga POGO. Lumalabas kasi na aabot na sa mahigit 4,000 Pinoy ang nabiktima ng mga scam sa POGO mula 2017 hanggang ngayong taon. Nagiging front ang mga POGO. Hanggat nandito yung POGO, merong scam na mangyayari. At kung mayroong scam na mangyayari, merong human trafficking na mangyayari. Bagamat suportado ng ilang senador, aminado si Gatchalian na posible pa rin pagdebatehan sa plenaryo ang report. Partikular kung gaano ba katagal bago tuluyang mapapasara ang mga POGO. Sa pag-immediate ban, meron rin yung, I'm sure ang mangyayari dyan, papatawag ng interagency at titignan yung mga dapat asikasuhin. No? For example, employment, winding down, kasi nga may upa sila. No? Siyempre, hindi naman pwedeng biglang umalis yung nangungupahan. Nakasaad din sa committee report na dapat hanapan ng Department of Labor and Employment ng alternatibong trabaho ang mga Pilipinong maaapektuhan oras na ipaban na ang mga POGO sa bansa. Dapat daw tignan ang posibilidad na baka pwede silang maipasok sa mga IT at BPO companies. Sabi rin ni Gatchalian, hinihimok nila ang Bureau of Immigration na kansilahin at bawiin ang working visa ng mga dayuhang nagtatrabaho sa POGO at ipadeport na sila. Bagay na suportado naman ng ilang senador. Kasi kung apektado na po ang peace and order, nanganganib po ang buhay ng bawat Pilipino, ay sabi ko naman noon, pwede na silang umalis. Senator Amy Marcos naman, hindi raw pumirma sa committee report pero mahalaga daw sa kanya na mapanagot ang mga operator. Senator Amy, bakit di ka pumirma? Hi. Hi. Alam na this. Sa lahat ng mga senador na pumirma, no? Si Senator Amy, hindi siya pumirma. Bakit kaya? Re-electionist kasi ito si Senator Amy. Sabi ni Diego Latico, baka may financier na POGO. Paano mo naman nasabi? Sabi ni Mayor Magalong, kwento daw sa kanya nung kaibigan niyang senador. Tumakbong senador. Inabot daw ng kalahating bilyon. Ibig sabihin, 500 million ang gasto sa isang kandidato ng bilang senador. So, ibig sabihin, magastos talagang tumakbo bilang senador. Kaya kailangan mo talaga ng mga financier. Senator Amy, ano na? Ba't di ka pumirma? Gusto mo ba ang mga POGO? ng POGO. Ang kinatatakutan ko malulusutan lang kasi alam naman natin mga malalaking tao ang nasa likod ng POGO. Importante na talagang bigyan ng ngipin at kapangyarihan ang sino mang huhuli ng POGO. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ay nako. Anyway, basta ito lang sa akin reaction ko din nakakatuwa dahil alam mo isa ito talaga sa matagal na nating kahit noon pa inaano na natin any form of gambling. I'm really against any form of gambling. Okay?
So whatever, kung ano man yung gambling na yun, wala may dudulot siya. At saka una-una, ano natin yan binibigyan natin ng false hope yung mga tao na para umunlad ang buhay. Yung, hindi, taya ka na lang ng ganito. Taya ka ng ganito. Ganyan, di ba? Para malay mo, tumama ka, manalo ka. False hope yan Instead of spending time, pumipila ka dyan, kung saan-saan man. I mean, this is general This is a general comment on gambling. Kesa sa pumipila ka sa ganyan, magtrabaho ka na lang. Sa totoo lang tayo mga Pilipino, hindi ako naniniwalang we are that poor in a sense na marami sa atin ang talagang sadyang tamad. Sorry pero that's the marami sa atin ng yung pagkatapos ng ating work inaabangan na natin yung panahon na makakatambay tayo, makakainom tayo. Ang dami nga, kaya nga ang daming tambay, di mo nakikita? Ang daming tambay. Hindi, ewan ko nagtataka nga ako Sa Amerika, sa Japan, sa UK, sa Europe, mga Pilipino, 2 trabaho, minsan 3 pa, just to survive. Di ba? I mean, kaya nating gawin yun Pero dito sa Pilipinas, kung saan mababa ang ating sahod, bakit di natin doblehin ang trabaho natin? O magnegosyo pa tayo? Ang daming ways. Di ba? Ang daming ways para tayo'y makaluwag-luwag. Minsan nakakalungkot lang yung ang daming nagrereklamo dyan. Wala akong trabaho. Ginagawa mo? Dito, nagtotong eats. Alam ba, wala kang trabaho? Oo nga, wala nga akong trabaho Ano pa gagawin ko? Di ba magtong eats? Ba't di ka maghanap ng trabaho? Ba't di ka gumawa ng trabaho? Tama. Gusto kasi easy money. Marami niya. Marami talaga dyan. Yung gusto talaga yung easy money lang. Yung bakit si ganito, lalong-lalo na yung mga, kaya nga nakakairita rin yung mga yung mga influencer na masyado nagdi-display ng pera nila. Gusto nila easy money. Meron akong pinapanood na isang TikTok influencer na sinasabi niya, huwag kayo maniniwala doon sa mga nagsasabing mga TikTok, mga social media influencer na 5 figures, etong figures na to ang kinikita ko, hindi yan ang kinikita nila doon sa social media. Akala kasi nung iba, ganun-ganun lang yun. Basta lang, magbablog lang ako, gagawa lang ako ng prank-prank. Gagawa lang ako ng kalokohan. Babanat lang ako. Magmumukha lang akong tanga katulad ng isang abogado dyan. Kikita ka na ng 5 figures, 5, 6 figures, 7 figures. Minsan nakakairita yung mga ganyang yung mga ganyang komento. Kasi nagbibigay ng false hope. O ikaw naman, parang kang tanga, sige, magsimula na ako mag-vlog. Hello mga guys, ano ba mga Tapos inabot ka na ng 1 taon. Anak ng weteng, ba't di pa ako kumikita kahit 5 figures? Hindi. Puro na lang 4 figures ang inikita ko. Kasi nga, mali yung nakuha mo Hindi naman yun gagad ganun-ganun. Di ba? Yun ay tinagpapaguran, pinagtatrabauhan, inaaral. Hindi basta-basta yun. Haharap ka sa camera. Hello mga guys. Kumusta? Wagi ako? Tanga ako? Hindi ganun yun. O kaya, ito, tirahin natin to. Banata natin ito. Ito. Mikropono mo pa lang. Hindi na maayos. You understand what I mean? Hindi yung ganun-ganon. Kaya nga, alam nyo, nakakairita lang dahil may mga kababayan tayo na instead na talagang magtrabaho, umaasa sa mga one-time, big-time. Kaya din na marami ang nai-scam dyan. Di ba? Kaya nga, etong Pogo, supposedly Pogo lang. Di ba? Pogo lang. Bakit napunta sila sa scam? Tandaan ninyo, ba't sila napunta sa scam? Kasi, it's a matter of supply and demand. Ano ibig sabihin nun? Malaki demand sa scam, maraming tanga. So, susuplayan namin ng scammer. Kasi maraming demand na tanga
Bakit sila from Pogo naging scammer? Dahil doon, nakita nila ang daming mga nakatunganga, ang daming umaasa, nakikita sila ng one time, big time, na magkakajowa sila. Yung pala, may lawit yung jowang nakita nila. Alam mo yun, nakakatawa man, pero totoo nangyayari yan